magandang gabi mga guys. Ayan, may tutorial tayo tungkol sa pag-aalaga ng crayfish. Magandang araw sa inyo lahat. So, sana magustuhan nyo to. Ito ang tutorial natin ay tungkol sa pagpaparami o bakit ba ang bagal mangitlog o bakit ba ang tagal dumami. Yan guys. Sasagutin natin ang mga katanungan nyo kung bakit ba sila matagal magparami. So, ganito kasi guys yan. Kaya tayo mabagal magparami dahil karamihan sa atin sa mga nag-aalaga ay mas marami yung babae kaysa sa lalaki. Guys, sinasabi ko sa inyo, kung tayo ay nagpaparami, dapat guys, mas marami yung ating lalaki. Bakit ko nasabi guys, na mas maraming lalaki kaysa sa babae? Kasi guys, ganito. Kasi karamihan ngayon, isang lalaki lang daw katumbas ng 4 na babae. So guys, dyan tayo nagkakamali. Kasi nga guys, alam mo bakit? Oo, kaya niya yan. Pero, ilang araw pa niya yan bago uli bembangin yung ibang crayfish. Kasi guys, kapag nagbebembangan yan, mga crayfish, matagal yan magdikit. So, mauubos talaga yung similya ng lalaki para ipasa dun sa babae. So, syempre, hindi agad yan makakapagbembang uli. Mag-aantay pa ng mga ilang araw yan para maipon uli yung similya para maisalin dun sa isang babae uli. So, matagal. Nice. Mag-aantay pa na mag-aantay. Hindi katulad na mas maraming lalaki, mas maraming lalaki, sa isang babae, kayang bembangin ng 2 lalaki yan. So, yung babae na yon, kaya niyang magpabembang kahit 3 lalaki. So, ang maganda nun, mas maraming itlog, mas maraming bembang. Di ba? Eh, syempre, mas maraming lalaki, maghahanap yung mga lalaki. Eh, konti lang yung babae. Bebembangin lahat nila yan. Salitan yan. So, ganun, guys. Para mas mabilis yung pagpaparami natin. Hindi yung konti lang yung lalaki, mas maraming babae. Oo. Nandun na tayo kasi nga, maraming mangingitlog. Pero, ang tanong ko sa inyo, mabubuntis ba yun kung iisa lang lalaki? Di ba hindi? Kasi, mag-iipon pa siya bago siya makapagbembang uli. Ganon. Ganon guys. So, ayan guys, sana nasagot ko yung katanungan nyo. At ito pa guys, kaya ang bagal natin magparami, hindi lang sa isa lang lalaki o mas marami na ang lalaki, hindi rin ganun guys. Ganito guys, kung bakit din isang dahilan, kung bakit bumabagal din yung pagpaparami natin, kasi sa sobrang dami rin ng PVC. Ayan, minsan guys, mga nakikita kong pond, ayan, mas marami pang PVC kaysa sa crayfish. Alay mo! Bakit ko natanong o bakit ko nasagot? Kasi nga guys, marami ako napapanood na maraming nag-breed o maraming farm na mga mas marami pa talaga yung pipe o taguan ng mga crayfish sa ating mga breeder. Kaya nga tayo guys nagbe-breed Kasi nga, nagpaparami tayo, dapat mas konti lang yung PVC o dapat walang PVC. Kung maglagay man tayo konti lang, mas marami dapat yung crayfish kaysa sa PVC. Kasi ang hindi lang guys, kapag nabusog yung crayfish, magtatago na lang na magtatago yan. Eh kung lahat sila nagtago, aray, paano mapagbembangan yan? Bawat isa nakatago sa PVC pipe. Paano sila makakapag-meet kung lahat sila nakatago? So dyan, bumabagal yung tema ng pagpaparami dahil nga sa puro dami ng PVC o pipe na taguan. Sana guys, naintindihan nyo o nasagot ko yung mga katanungan nyo. So sa mga nagustuhan, huwag mayang mag-comment, ayan. At kung taga-saan ka, kung saan nakarating na itong ating video, ayan. At palike na rin at pasubscribe ng aking YouTube channel, Boy Tandasma, para lagi updated sa aking mga video, ayan. So ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking tutorial tungkol sa pagpaparami ng ating mga crayfish, ayan. So hanggang dito lang yung video, maraming salamat.